Ayan po at mapalad po yung hindi nakakakilala sa akin. Bakit ko nga po ba nasabing mapalad yung hindi nakakakilala sa akin? Yan po ang ating i-discuss mamaya. At siguraduhin nyo lang pong tapusin nyo yung buong video para po maintindihan ninyong mabuti. Ano po? Kasi bago po yan, ay gusto ko lamang pong ibalita sa inyo. Ito po, mainit-init pa. Galing po sa Pugon na balita na ito raw pong si Romualdez nawarat ang bayag dahil nasabugan ng Piccolo yung kanyang bayag. Ayan. Pero yun lang po kasi ang balita ha. Huwag na po kayong mag-expect ng maraming mga balita. Basta yun lang po ang nakuha nating balita na ito raw po si Romualdez, warat yung kanyang bayag dahil nasabugan nga ng Piccolo. Ngayon, ay dahil wala naman pong karugtong yon, ako na po ang magdudugtong. So, ito po, sarili kong dugtong na lang ha, hindi na po kasama ito sa balita. Dugtong ko na lang po. Dahil nga po nung nawarat, dahil sa nasabugan nga ng Piccolo yung bayag nito si Romualdez, ay kasi magkakasama sila ni na Auntie Claire, itong palingkira, at saka itong si Delilah. Magkakasama raw po, sa party-party daw po yan eh. So, ito po ay dagdag ko na lang. Dahil yun po, ibang informasyon po yung aking napagkunan. Ano? So, nakita daw ito ni Auntie Claire at saka ni Delilah na nagsambulat yung bayag ni Romualdez. Abay, pinulot pa raw po ni pinulot daw ni Delilah. Isa-isa raw pong pinulot ni Delilah. Tapos, isinausaw daw po sa suka. Tapos, nginata niya. So, yun po ay dugtong ko na lang ha. Dugtong ko na lang po yan. At bago po tayo mapunta doon sa sinasabi kong mapalad yung hindi nakakakilala sa akin, ay muli po bago po dumating yung inyong paghahain ng pagkain sa ating Panginoon, ay gusto ko lamang pong sagutin yung nagtanong. Kung pagkatapos daw po nung pagkain at saka kandila, pagkain at saka yung tubig na isama doon sa hukay, ano raw po ang gagawin doon sa kandila? Ayan po. Maganda pong to. Ito po yung mga legit na mga tanong. So, ibig sabihin na panood po talaga kasi alam niyo sa kandila eh. Sinadya ko po talagang hindi sabihin yung kandila na yun kasi nga, una, gusto kong masiguro kung sino yung nakapanood sa inyo. At hindi yung nagbase sa title lang, no? So yun po, dahil po sa nagtanong kayo na kung ano raw ang gagawin doon sa kandila pagkatapos ng tubig at saka yung pagkain na ibinaon, ang sagot ko po dyan ay ito. Yung kandila po na yan ay itago nyo na po. Siguraduhin nyo lamang po na hindi mapaglaruan ng bata or maitapon ng inyong mga kasama sa bahay. Baka mamaya sabihin nila na basta-basta lang po yung kandila na yon, baka po naglinis yung inyong mga kasama sa bahay at nakita nila, baka po maitapon na rin nila. Yung pong gumawa niyan ay siguraduhin nyo pong maayos yung inyong pagkakatago. At yan naman po yung gagamitin ninyo, ay ang kandilang yan, kahit na hindi nyo na po sindihan. Okay? Tama na po doon sa paghain ninyo ng pagkain sa kayong tubig at sa kayong kandila, natural so sindihan ninyo. Ang pinag-uusapan lang po natin kung anong gagawin nyo doon sa kandila, which is sabi ko nga itago ninyo. At yon, every time po na mayroon kayong hihilingin sa ating Panginoon, yun ay hindi nyo na kailangan na
sindihan pa, kundi hawakan nyo lang po, ilagay nyo lang po dito sa inyong dibdib habang kayo ay nagdarasal sa ating Panginoon. Yun lamang po ang gawin ninyo. Wala na pong iba. So, yun po at yun po ang sagot ko. So, ibig sabihin, natutuwa po ako at may nanood talaga. Hindi yung basta lang bibira ng ano raw ang gagawin sa pagkain at saka yung tubig. So, ibig sabihin, hindi po talaga napanood dahil talagang hindi po niya alam yung kinokomment niya. No? So, ayun po. At ganun lamang po. At saka, mayroon din pong nag-comment na talagang sa Paul, sa kanyang buhay, sa buong buhay, ay yun daw pong bilog-bilog yung kanila talagang ihinahanda sa kanilang hapagkainan tuwing bagong taon. Ano po? Wala po akong sinabing masama. Wala po akong sinasabing masama. Kundi ang sinasabi ko po sa inyo, kung kayo ay matagal nang ginagawa yung ganyang paghanda ng bilog na yan, kaya ang tanong ko naman sa inyo, kung ganong katagal, mayroon naman po ba kayong nangyari sa inyong buhay na swinerte? So, yun lang po. Wala po akong sinasabi rito na masama po yan, huwag nyo pong gawin. Wala po akong sinasabing ganyan. Bagkos, kung ano po yung inyong paniniwala, sige lang po. Paniniwala po ninyo yan. Hindi po pwede kong idikta yung paniniwala ninyo sa paniniwala ni Birana. Hindi ko po ugali yon. Ano? Basta ang sa akin, kung yun ang paniniwala ninyo, go ahead. Pero yun nga, ang tinanong ko sa inyo, kung sa tinagal-tagal ng panahon na ginagawa ninyo, kung swinerte na ba kayo? Dahil yun ang kasabihan na kapag ka naghanda raw ng bilog-bilog ay suswertihin. So yun lamang po. Gusto ko lang pong i-correct yun. Ngayon po, dito pa lang po kung inyo pong pagkukumpara itong tinuturo ko, kayo na po ang sumagot. Kung alin ba talaga dito ang dapat nyo sundin? Kung ito ba ay tama yung explanation ko na posible talagang mangyayari na swertihin kayo? Ibinigay ko na po yung example sa inyo. Ang Panginoon po walang pagkakaiba sa inyong padre di pamilya, di po ba? Diniscuss ko na yan. Na ang inyong padre di pamilya ang siyang nagpo-provide ng lahat ng yung inyong kinakain sa hapagkainan tuwing kakain kayo, di po ba? Tapos sila pa ngayon yung hindi nyo tinitirhan ng pagkain. Or either sila pa ngayon, yung padre di pamilya, ang nauubusan pa ng pagkain. Or hindi ninyo binibigyang halaga yung provider ninyo na kung saan yan ng padre di pamilya. Ihinalimbawa ko lang po yan sa ating Panginoon. Ang Panginoon po natin, ang siya nagbibigay po ng lahat po ng biyaya na nandyan sa harapan natin. So, mali ba na sabihin ko na kahit papaano ay alalahanin ninyo siya, at kahit papaano isipin nyo, hayinan din siya pala ng pagkain nandyan sa misa natin. Yun lamang po. Kayo na po ang mag-isip dyan. Iiwan ko pong katanungan yan sa inyo. Kung yan ba ay mayroon ba tayong ipinopromote dito? Kasi ang pagkakaalam ko, yan ay ginawa na lang negosyo, yung mga bilog-bilog na yan. Yun ang pagkakaalam ko. Dahil, kagaya po niyan, kung wala yung bagong taon, sisiguraduhin ko po sa inyo na hindi mabili yung mga apple, hindi mabili yung mga oranges, hindi mabili yung mga kung ano-ano mga bilog na yan. Hindi po ba? So, negosyo po yan. Dito po ba sa itinuro ko, mayroon po ba kayong katiting na mahahalata na negosyo itong pinopromote ko? Hindi po. Bagkos itinuturo ko lang po sa inyo kung paano pong magbalik ng maganda sa ginawa sa atin ng ating Panginoon. At dahil po dyan, habang binibigyan nyo siya ng importansya, yung inyong ihinain sa Kanya,
titiyakin ko po sa inyo, hindi lamang po yun ang babalik sa inyo, bagkus napakarami pong biyaya ang babalik sa inyo. Yun po ang gusto kong ituro sa inyo. Siguro, minsan napapatanong kayo na madalas puro lang putang ina ang lumalabas sa bibig ko. Pero yun po ang hindi ninyo alam. Sa kabila noon, napakalapit po ng ugnayan namin ng ating Panginoon. Yun po ang totoo. Dahil kung hindi po siguro, papaano kong masusuportahan, papaano kong masusuplayan itong mga kababayan natin na talagang ng kapos sa kabuhayan kung hindi ako sinusuplayan ng ating Panginoon. Yun po yan. Sa dami po ngayon ng mga iniikutan namin, papaano kung masusuplayan yan? Dati ang sinasabi ko, kulang-kulang 4,000 families na. Dating 1,000 families, naging 3,000 families, naging kulang-kulang 4,000 families. Ngayon po, sobra na po sa 4,000 families yung iniikutan namin. At yan po ay nakakarating kami dyan po sa inyo dyan, sa Luzon, sa sentro ng Luzon. Gaya lang po ng Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan po na yan. Hindi bali po sa Bulacan dahil meron naman po akong opisina dyan sa Bulacan. At hindi bali po dyan sa Manila dahil nandiyan naman po yung main office ko. So okay lang po yan. So yun po ang papaano ko ba masusuportahan itong mga ganitong kadami na tinutulungan namin kung hindi patuloy na binibigyan ako ng blessings ng Panginoon. At take note, dahil malapit na po yung gawin yung panayon, yung paghahain ng pagkain sa ating Panginoon, take note, huwag nyo pong pipicturan tapos i-upload ninyo sa inyong mga social media account. Huwag po. Huwag. Dahil yung pong gawain ganon, hindi po maganda. Kagaya po ng aking mga ginagawa. Pagkatungkol sa pagkain po ang pinag-uusapan natin, yung mga inaitutulong ko pagkatungkol sa pagkain. Never ko pong pinicturan yun, never ko pong binidyo yan, tapos i-upload ko rito sa channel ko. No way. Ganon din po. Lalo na yung ihinain ninyo sa ating Panginoon, huwag nyo pong pipicturan at i-upload nyo sa inyong channel. Huwag po. Napakapangit po yan. Ngayon nga po, wala po ba kayo napapansin na siguro hindi kalabisan kung kayo ay palalahanan ko. Pero nasa sa inyo naman po yan kung kayo ay sumunod sa ating advice, sa aking advice. Hindi po ba ninyo napapansin na parang pati ang pagkain ninyo binabastos ninyo? Bakit ko nasabi? Una, imagine niyo, sa halip na magdasal kayo sa harapan ng pagkain na sana ay patuloy nyo kaming bigyan ng ganitong biyaya at ito po ay makakapagpalakas sa aming mga katawan ang biyayang ito, pagkain ito na aming kakainin ngayon. Pero sa halip na ganun ay magdasal kayo, ano ang nauuna? Hindi ba't ang nauuna yung magpicture kayo, mag-selfie kayo na nandyan sa hagip yung mga pagkain ninyo, tapos i-upload nyo? Kabastusan po yan. Kabastusan po. Anyway, sa akin lang naman po ay sinasabi ko lang po yung tama na proseso. Yun po. Kaya minsan, tama kung halimbawa kayo man ay nakakariwasa sa buhay, nakakaangat-angat sa buhay. Hindi po yun ang basihan na para ganun na lang, na magbastusin ninyo yung inyong mga pagkain. Hindi po. Kayo po ang nakakaalam
kung ano talaga yung kapasidad nyo sa buhay. Ayan. Yun lang po ang masabi ko. Ngayon, babalikan na po natin yung sinabi ko kanina na mapalad, yung hindi nakakakilala sa akin. Yan po ang ating pag-uusapan. At pero po bago yan ay ito lang po muna, pasadahan ko lang po muna yung mga nagko-comment. Yung tungkol po doon sa kuan, ay yung in-upload ko na nahulog sa bangin itong si Soto. Ay di ba may mga comment kayo diyan na AI yan, fake news yan, AI yan. Wow. Ito lang po masabi ko. Para namang ikaw lang nakakaalam ng AI. Para bang pakiramdam mo siguro, hindi ko alam, hindi alam ng mga kasamahan nyo dyan na nakapanood na AI yun. Pero yung mga iba, hindi na nga nagkukuan, hindi na nga nagko-comment na AI yan, kundi alam mo ang comment nila. Ang comment nila, sana nga matuluyan. Dahil alam nila na AI yun. Alam ko rin na AI yun. So, hindi mo na kailangan na sabihin, fake news yan, kasi AI yan. Yun nga sinasabi ko kanina, para bang pakiramdam mo, ikaw lang ang nakakaalam ng AI. Oh, anong ibig ko sabihin dito? Ina-advance na lang po natin dito yung pagkamatay nitong mga animal na mga putang inang mga magnanakaw na ito. Yun po ang hindi nyo nagigets. Oh, yun po ang hindi nyo nagigets eh. Kaya, hindi ko man masabi talaga na para bang, di ba? Samantalang yung iba, hindi napapansin. Hindi nyo napapansin sa akin na ina-advance ko yung pagkamatay nitong mga animal na ito. Balikan nyo yung mga video ko, yung tungkol kay Enrile. Hindi pa namamatay si Enrile nung sinasabi ko. Wala, sabi ko ito, patay na. Sa lalong madaling panahon dahil pumupugak-pugak na ang hininga nito. Ay, hindi ko naman alam na pumupugak-pugak na ang kanya. Bakit? Nakarating na ba ako sa bahay nila at alam kong pumupugak-pugak? Hindi ko alam. Pero ang sinasabi ko, 2 beses yun magkasunod na sinabi ko pumupugak-pugak na ang hininga nitong si Enrile. Kaya anumang oras, baka 2 hanggang 3 araw ito, deadball ito nangyari. So, ibig sabihin, pinatay rin po natin dito na samantalang buhay pa nung time na yun. Ganito rin po yung, ito rin po yung mga gusto kong sabihin sa inyo. Pagka hindi nyo po nagigets yung ibig nating mensahe, mas, di ba, paulit-ulit kong sinasabi rito na huwag na lang kayong magko-comment dahil lalabas lang talaga na mga ing-ing kayo. Nakakahiya po kayo doon sa mga makakapanood o makakabasa ng inyong mga comment. Di po ba? AI yan, fake news yan. Bakit ikaw lang nakakaalam ng AI yun? Ako man, alam kong AI, bago ko i-upload dyan, AI alam ko. Pero yung sasabihin mong fake news, abay, hindi ko alam na fake news yun. Una, nandito ako sa Mindoro. Si Soto nandoon nga sa Baguio. Nagpatahiwakal doon, nagpahulog doon. So, alam ko ba? So, ibig sabihin, kung ano lang yung nakita natin, yun lang ang binalita ko. Oh. Fake news man yun o hindi, wala na akong pakialam doon. At sana maintindihan na magets mo sana na yung mga yan ay ina-advance ko na lang yung pagkamatay nitong mga animal na ito. Sana huwag kang maging animal. Dahil lilipas na lang ang, ipadala mo na lang. Iwanan mo lang sa 2025 yung kaingingan mo. Okay? Iwanan mo na lang. Ha? Iwanan mo. Huwag mo nang dalhin sa 2026. Huwag na. Please. Gumawa ka ng pa-improvein mo ba yung utak mo? Ganun lang yon, di ba? Hindi po ako galit. Ha?
Hindi po. Sinasabi ko lang po na para bang tipong ikaw lang ang nakakaalam ng AI yun. Ay! Hindi po ako ang may sabi na ing-ing kayo ha, ing-ing ka. Kundi, ako lang po yung nahihiya para sa iyo. At yun din po kasi ang nasa isip ng mga nakabasa sa mga comment ninyo na AI yan. Ayun. Sana alam mo na, no? Okay. Ito po yung kwan. Ewan ko, sisimulan na po ba natin yung discussion yung sinasabi kong mapalad ang hindi nakakakilala sa akin. Kumari po sana yung mga comment yung related po dito sa mga discussion natin para alam ko po na talagang napapanood ninyo. Kasi dito po sa atin, kung may mga topic man ako dito, sinisigurado ko po sa bandang huli, mayroon po kayong kapupulutan ng aral. Yun po ang gusto kong siguraduhin sa inyo. Pero sige, mamaya po, may nakalimutan pa pala ako na i-reveal sa inyo. Bago po tayo pupunta dun sa mapalad, yung hindi nakakakilala sa akin. Dahil, nagtaka lang po ako dahil taon-taon, ay sabi ko nga po, dinadalaw naman ako rito ng mga ex-girlfriend ko. At yung iba, yung may mga talent na kumanta, kinakantahan po ako. So, dito nyo po nakikilala ako na kahit nakabastusan, na kahit na karumal-dumal yung mga pinaggagawa nitong mga ex ko sa akin, nandoon pa rin ako at pinatatawad ko po silang lahat. At hindi ko na po kailangan ulit-ulitin yung mga hanggang ngayon, kung lalapit sila sa akin, tinutulungan ko pa rin po. Nakuan ko lang po kasi, mayroon po dito sa lumang cellphone ko, na may naka-record pala ako na kinantahan ako nung last year lang po ito. Pero ngayon po ay sad to say, kaya hindi na raw po pala nakarating dito ngayong year na ito dahil patay na raw po pala. Yun po ang akin na pag-alaman. Pero dahil po doon ay aywan ko kung bakit nagkataon naman nakita ko itong ni-record ko na kinantahan niya ako dati. Last year, kinantahan niya ako. At kasi po, itong mga ex-girlfriend ko, mga talented po ito lahat. Talentado po ito. Mga talented po yan. Maliban sa ang gaganda na ito, talagang mga talented po. Mamaya po, ay sasabihin ko sa inyo kung ano-ano yung mga talent nitong mga ex ko. Pero, ito po yung ni-record ko nung kinantahan ako nitong ex-girlfriend ko. Na last year lang po ito, 2024. Ngayon 2025 hindi na nakarating. So nung napag-alaman ko ay patay na raw po pala siya. Ayan. So ito po yung kanta niya sa akin ha, ni-record ko po ito eh. Alam ko nakakat ka naman. Pero ang ganda po ng boses ito. Sabi ko nga po, lahat po ito, sila ay talented. Ito po, yan po. Ganyan po ka-talented ito. At sayang nga lang, at sabi ko naman sa inyo na wala tayong magagawa. Basta umandar na po kasi ang kalibugan, ay hindi mo na iniisip yung magiging kapalaran mo. So, yun. At siya po yan. Tapos, yan po yun, oh. Ayan. Tapos, ang ganda po niyan. Tapos, ano pa ba yun? Ang ganda ng mensahe ng kanta niya eh.
At ako lang daw ang mamahalin. Pero sa totoong buhay, marami siyang minahal, kaya nagkaloko-loko ang buhay po nito hanggang sa namatay na lang. So, yan po. Ituloy lang po natin, ha? Tandang-tanda pa namin ito nung kinanta niya ito eh. Kasi nga, mayroon namang karaoke kasi dito, may video okay naman kasi ako rito. Pinagtatawanan pa nga namin itong kanta na ito na kasi ikaw lamang daw ang mamahalin na samantalang nangabilang bahay siya. So, yun po. At ito po yung kala ko naman ay okay na siya noon dahil yun po, sa tuwing pupunta naman po kasi itong mga ex ko dito sa akin, ay hindi ko naman po pwedeng paalisin ito na wala akong may abot na sobre sa kanila. Ibig sabihin, kung may sobre, may laman po yan. So, yun po. So, hindi ko akalain na yun na pala yung huli na kanta niya sa akin. Yun. Tapos, yun. At anyway, ang bata pa po nito eh. Lahat naman po silang babata. At sabi ko nga sa inyo, lahat sila ay mga talented. Kagaya po nito, ang talent po nito ay talagang mahusay kumanta. Yan. Mahusay pong kumanta ito. Yung iba po, ang talent naman po ng mga iba, hagisan mo ng buhay. Hagisan mo ng buhay na manok, lalapain nyo ng buhay. Yun po yung mga talent ng mga iba. Ha? Mayroon naman po yung ang talent ng mga iba. Halimbawa yung isa naman, ayoko ng pangalanan. Yung isa naman, hagisan mo ng bayag ng baka, lulunukin lang po yan. Ganun po. May mga talent sila. Yun namang isa ay ang talent din po noon ay pagka nalingat ako at nailapag ko yung wallet ko kasi dati po nung humahawak pa ako ng pira dati, lagi pong mayroong 20,000 kung ano po yung kasya doon sa wallet ko, kung ano po ang 20,000 po kasi okay pa dahil natutupi pa yung wallet. Yan yung time na humahawak pa ako dati ng pera. Lagi po yan may 20,000 ang 20,000 sa aking wallet. So pag nalingat ako, kukuha na muna. Hindi na po niya ninanakaw. Hindi po. At siguro matatawag lang nating kupit. Pero parang hindi rin matawag na kupit or nakaw kasi nga, ang gagawin noon, kukuha muna. Pagkakuha niya, saka magsasabi sa akin, Daddy, kumuha ko ng 5,000 doon sa wallet mo. Yun. Ano pa mga pwede mong isagot? Di ang sabihin mo lang di okay. Ganun lang pwede mong isagot eh. Ano pa ba ang isasagot mo doon? May mga time na, Daddy, kumuha ko ng 10,000 sa wallet mo. Hindi man lang nagpapaalam yun, kumuha muna bago nagsabi. Na, kasi, yung barkada namin, para reunion ng mga barkada namin, sabi ganyan, ay magkikita-kita doon sa kuwan. Wala naman akong pera na, may pera man ako kaunti. Kaya kumuha ako 10,000 sa wallet mo. Sasabihin ko pa ba, isauli mo? Hindi na. So, sige, okay lang. Sabi yung ganyan. Yun. Tapos yung iba naman, yung isa naman, ang talent naman noon ay ang galing niyang magdrama. Basta magaling siya magdrama. Kukwentuhan niya ako ng kung ano-ano. Sasabihin nun sa akin eh, lalo na kung makita niya na parang maganda yung mood ko, kukwentuhan ako, Daddy, alam mo ba, yung si Kumaring Tess, ay binilhan ng kanyang boyfriend ng kwintas. Ang laki pa ng kwintas, tapos yung bato raw, diamond pa raw yun. Tayo ganyan. Ganun ba? Sabi ko ganyan. Di okay yun. Di ba maganda kung ganun? Sabi ko ganyan. Di wala. Parang alam ko na kasi yung diskarte niya. Ini-ignore ko lang kunwari. Wala akong reaksyon. Sabi ko, okay yun. Sabi ko ganyan.
Tapos, kwento pa uli. Basta ang dami-daming mga tungkol sa alahas. Ang dami-dami niyang kwento. Pero, okay. Sabi ko lang ganyan. Tapos, nung wala siyang maantay na sagot ko, ay ka ba daddy, hindi mo ba ako bibilhan? Saya, ganun na, gandang birada. So, sabi ko naman, bakit? Saan ba ako binili noong kumari mo yung panayon, yung kwintas na yon, yung kanyang boyfriend nagbigay, saan ba nila binili? Sa kwan daw, daddy. Tinanong ko, pati yung store tinanong ko kung dyan daw sa Santa Cruz, kaya po, yan, Santa Cruz, Manila daw, yung sikat dyan na tindahan ng alahas. Ganun ba? Sabi yung ganyan. Okay. Sabi yung ganyan. Oh, ba't okay na naman sagot mo? Kaya nga okay, sabi yung ganyan. Doon pala niya binili, di okay, sabi yung ganyan. Di ngayon, nung wala na niya inaantay niya siguro na sige, bibilhan ko rin siya. Sabi niya, bilhan mo naman ako ng ganun, daddy. Sabi ganyan. Di sige, sabi ko mga ganyan. Nagsabi na siya, nabilhan ko raw siya. Di sige. Bukas, i-renew mo yung passport mo, sabi yung ganyan. At bakit naman passport, daddy? Basta i-renew mo yung passport mo. Di nang madalit salita, ni-renew niya yung passport. Tinakita ko, naka-renew na. Sige, mag-prepare ka, sabi ko ganyan. At kukuha lang ako ng visa natin sa Dubai. At pupunta tayo ng Dubai, doon tayo mamimili. Ayun. Grabe, talaga namang tuwan-tuwa siya. Sa madalit salita, nakarating kami ng Dubai, pinamili ko siya ron, higit-higit pa doon sa inaasahan niya. Anyway, ganun yun. Yun namang isang yung isang namang ex ko, iba ang style niya. Kasi marunong siya mag-drive Sabi niya, alam mo daddy, pagka matandang-matanda ka na, alam ko naman matanda ka na ngayon, pero pag matanda ka na hindi ka na makapag-drive, ipagda-drive kita. Ganun ang mga style nila Pagda-drive kita, ako na ang gawin mong driver. Talagang ako magda-drive sa iyo, servicean kita. Sabi nga, sige, salamat. Sabi ko ganyan. Pero sabi ko hindi naman ako tatanda talaga, sabi ko ganyan yung tipong malulumpo na ako. Dahil nakatakda yung kamatayan ko kung kailan ako mamamatay. Sabi yung ganyan. Basta, pagdadrive talaga kita, daddy. Hindi kita pababayaan. Hindi pababayaan ang putang ina. Yun nga, na takipag-boyfriend sa iba ang yawa. Adi yun. Sa madalit salita, yung mga ganong style niya. So siguro, sabi niya, siguro daddy, ang sarap siguro i-drive yung BMW, Ay, ganyan. Sabi ko, bakit? Sabi ng ganyan, hindi ka pa baka ko nasasarapan mag-drive ka ako dyan sa Mercedes-Benz mo na binigay ko sa iyo? Sabi ng ganyan. Hindi, tinatanong ko lang daddy at Mercedes-Benz naman na ito. Ang sinasabi ko naman sa iyo, kung masarap ba i-drive kaya ang BMW. Di subukan mo i-drive yung sa akin. Sabi yung ganyan. Hindi, gusto ko yung akin. Yan ang birada. So, sabi naman, luma na itong Mercedes ko baka naman pwede mo akong bilhan ng BMW. Di sabi ko, sige. Ibig sabihin, lahat to yan. Wala pong hiniling sa akin na hindi ko ibinigay. Pagkatapos nga lang po noon, may bigay ko yung gusto nila, ayun, kung saan-saan na lumandi ang mga gaga. At talaga, anyway, sabi ko nga, hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob. At saka yung mga binibigay ko naman po sa kanila, never ko pong binawi yun sa kanila. Anyway, sa huling pagkakataon po, bago natin discuss yung sinasabi ko na maswerte yung hindi nakakakilala sa akin, ay ito muna yung huling mapapakinggan po ninyo. Dahil ito nakita ko lang po, matagal na po, nung last year pa po ito na ni-record ko. So, ito. Yan. So, alam niyo po ba na mayroon din po akong kinanta na naka-record din po. At parang kanta ko rin po sa kanilang lahat ito dati nung pumunta sila rito
At naka-record din po ito. Ewan ko kung kailangan ko yung iparinig na sa inyo. Yan po yung mga sagutan namin dati dito. Pero marami po sila na mga ex ko na nung last year po. Yan. At kantahan. Pero yun ang pan ko lang. Ayun lang nakanta ko. Nakita ko lang po disgrasya lang po na nakita ko. Naka-recorded pala. Anyway. So, mapunta na po tayo dun sa main topic natin. Bakit ko nga po ba sinabing mapalad yung hindi nakakakilala sa akin? Kaya po importante na dapat sana magmula sa umpisa, pinanood nyo para mag-gets po ninyo ang ibig kong sabihin. Ano po? So, kaya ko po sinabi yun dahil nga po, mapalad nga po. Dahil nasusulat po ito sa Birana Book of Records sa page 15 paragraph 13 na yun nga po ang nakasulat doon sa Birana Book of Records na mapalad ang hindi nakakakilala sa akin. Ayan. Malalim ano? Okay, ganito lang po yan. Kaya ko po sinabing mapalad yung mga hindi nakakakilala sa akin dahil nga po siyempre kung hindi mo ako kilala, wala kang obligasyon na mag-like, mag-share, mag-pindot ng subscribe dito sa channel ko. Dahil kapag ka nakilala mo na ako, nakita mo na ako, lalo't napanood mo ang video ko, ibig sabihin nakilala mo na ako. At yan ay hindi mo pinindot ang like, hindi mo pinindot ang subscribe, hindi mo pinindot ang share, na pinanood mo ang video ko, nakilala mo ako, sisiguraduhin ko sa iyo, katakot-takot na kamalasan ang aabutin mo. Ngayon, nagbibiro pa ba ako? Siguro doon sa Birana Book of Record, maaaring doon may kaunting biro. Pero dito sa sinasabi ko, wala na. Ngayon, dito naman po sa nakakilala sa akin, kilala na ako, nakakilala. Kagaya po itong mga subscriber ko, kayong manonood, nakilala nyo na ako. Kaya naman nakapag-subscribe kayo dito sa channel ko. So, ibig sabihin, kilala nyo na ako. Doon ang sinasabi ko, lalo kayong suswertihin. Nung makilala ninyo ako, tapos pinindot nyo ang like, pinindot nyo ang subscribe, pinindot nyo ang share, doon lalong suswertihin kayo. Hindi kagaya noong nakilala mo na nga ako, napanood mo na nga ako, tapos binaliwala mo, hindi mo man lang pinindot yung like, share at saka subscribe. Aba, mamalasin ka. Hindi po ako nagbibiro dito. Sinabi ko na po yan, lalo na yung mga bashers ko dati. Tingnan nyo. Kayo ang makakapanood yan kung yung mga, nandyan pa ba yung mga bashers ko noon? Wala na po yung mga bashers ko. Kasi po, kinubkob na sila ng kamalas-malasan sa buhay. Yung iba po nagkandamatay na. Yung iba po may mga sakit na. Yung iba po wala na, abnormal na. Yun po ang ibig kong sabihin. Kaya mas maganda na lang sana na hindi nyo na lang napanood, hindi nyo lang ako nakilala or hindi nyo lang ako nakita. Kaya yung sinasabi ko, mapalad yung hindi nakakakilala sa akin. Kasi kung nakilala nyo ako, napanood yung video ko na hindi mo pinindot ang like, share at saka subscribe, kamalasan ang darating sa inyo. Yun po ang gusto kong iparating sa inyo. Ngayon, dito sa mga subscriber ko, kaya ko naman sinabing napakapalad na pagkatapos nila akong makilala na sinubscribe nila itong channel ko. Ang kapalit po nun, walang humpay na pagdarasal sa kanilang lahat na ibigay na sa kanila ang swerting para sa kanila. At paulit-ulit ko pong sinasabi yan na Lord, mismong kinakausap ko ang ating Panginoon.
stop mo na ang pagbibigay ng blessing sa akin. Bagkus, idiretso mo nang ibigay dito sa mga subscriber ko. Iyon naman po ang kapalit noon. Kaya kung wala pa man pong dumarating sa inyo, antayin nyo lang po. Sisiguraduhin ko sa inyo, darating po yan. Ngayon po ay mahaba na po tayo. Wala po akong ibang sasabihin sa inyo. Sa lahat po ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.